Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isang timeless love reading for you about you and your person. So anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And also a general reading, so just take what resonates, watch your sun, moon, rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see. Pisces. What's up for Pisces? Love life ninyo. Tingnan natin. Okay, so meron ditong energy na hindi na kontento sa situation. Feeling niya, hindi siya napapahalagahan. So, I think, yung person mo, ganon ang nararamdaman niya, no? With the Four of Wands, yung iba sa inyo, may asawa na, may anak na kayo, you've been living together. Yung iba, recently, no, pwedeng, just recently, kamakailan lang, nagkaroon kayo ng, ng bahay or lumipat kayo na magkasama na kayo. Queen of Swords. Parang bumukod, no? Yung iba, bumukod ng bahay. Tapos, ngayon, you are on your own. Pero parang hindi kayo pareho kontento sa situation nyo ngayon. I feel like maraming pressure sa inyong relationship. Na kailangan ganito, kailangan ganyan. Alam mo yun, maraming expectations. And pwedeng pareho kayo nape-pressure na mag-show up sa relationship. Yung tipong ma-provide yung mga pangangailangan ninyo. What is the Four of Cups? The Wheel of Fortune. I feel like your person is somehow gusto niya na mapabuti yung situation nyo. Kaya lang parang sa side niya, wala siyang masyadong magawa. Para kasing minadali itong pagsasama na to. Na, minadali na magsama agad, ganyan, or magkaanak agad. So ngayon, parang yung person mo nahihirapan to work things out para sa inyong needs. Tingnan natin. Ikaw naman energy mo is the Death card. It's like an ending and transformation. What is the Death card? Okay. For you, you feel like this is a brand new opportunity pagdating sa love. Pwede kasing, ayun nga, bago pa lang yung relationship or bagong lipat kayo, merong something na bago sa inyong pagsasama. Pwedeng bagong panganak, may bago kayong baby. So, I'm sensing a lot of pressure sa relationship kung paano nyo i-handle, no? Pwedeng may mga pagkakataon na nag-aaway kayo, meron ditong misunderstanding, maaring meron sa inyo na masyadong prangka magsalita. Pareho nyo naman kasing gusto na maging stable yung relationship nyo, maging maayos yung finances. Kaya lang, baka masyado lang marami or malaki yung ine-expect ninyo sa isa't isa. Pwedeng hindi nagsasabi itong person mo na nahihirapan siya financially. Kasi syempre, pag nagsama, 'di ba, kailangan you can provide for each other.
What is the Three of Cups? There's a possibility na bumalik kayo sa dati nyong situation bago kayo magsama. Pwede kasing things are going to be very difficult for both of you. Pero, alam mo yun, parang yun yung paraan ninyo para maging ma-save yung relationship. Ito yung tipo na akala nyo kaya nyo na on your own, pero hindi pala. Pwedeng mga minadali na pagsasama. Very passionate kayo sa isa't isa. Pwede rin merong involvement ng ibang tao rito, reason para magkakaroon ng jealousy. Or pwedeng, parents, in-laws na nakikialam sa relationship ninyo. But you have, a very strong feelings for each other. Kaya lang, merong breakup, separation. So, possible na kung hindi nyo maayos yung relationship, possible na mauwi sa breakup dahil sa mga inconsistencies ninyo pareho. Maaring yung isa masyadong nag-expect dun sa other person. And the other person is feeling so much pressure to the point na nagbe-breakdown na siya na hindi niya akalain na ganun pala, na medyo mahirap pala to be in a very serious relationship, lalo na yung pagbubuo ng pamilya. So, pwede ritong magkaroon ng pakikialam ng in-laws, ng parents. Magkakaroon ng sisihan. But, yung love nandun eh. Kaya lang sabi nga nila, hindi naman sapat na love mo lang ang isang tao. Marami kang kailangang i-consider. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi ganun kadali na mag-raise ng family. If you are not financially stable, yan yung pag-uugatan ng problema eh. Kasi may mga needs kayo pareho, lalo na kung may anak. Where's this relationship going? I think meron dito nagagawa ng paraan, pwedeng mag-abroad. Pero medyo mahihiwalay sa pamilya. Mag-iisip ng ibang paraan para kumita. Kaya lang pag ganito, pag magkakaroon na ng separation in a sense na kailangan magkahiwalay kayo para makapagtrabaho sa malayong lugar, merong tendency of syempre nandyan lagi yung possibility na baka magloko, baka magkaroon ng but I think you just need to be optimistic sa relationship kung talagang gusto nyong i-work out to. Ayan. Two of Cups. Meron kailangang magbago, pagbabago para sa ikabubuti ng relationship. Yung tipong hindi na kayo magsisisihan sa inyong mga naging desisyon, and kailangan panindigan nyo yung naging decision ninyo. So, kung gusto nyo talaga magsama, then do something para maibigay yung pangangailangan ng family. But I feel like, sa ngayon, medyo mahirap na gawa ng paraan kung magkasama kayo. So, yung iba sa inyo, pwedeng yun nga, i-consider yung pagtatrabaho sa ibang bansa para maayos ang inyong finances, para makapag-provide para sa family ng needs ninyo pareho. And syempre, kailangan tulungan. Hindi lang yung isa ang umaasa dun sa isa. Pareho. Kasi kung pwede naman na tipong hindi aalis yung isa pero pareho kayo na
magtatrabaho. Or else, posibleng babalik kayo sa dati, sa poder ng mga magulang nyo, until such time na ready na kayo for a family. Kasi yung iba sa inyo biglang nagkaroon ng anak. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!